Hello guys, good day. Once again, Engineer Mark, thank you so much for having me today. So ngayong araw magdi-discuss naman tayo ng panibagong topic. So yung topic na i-discuss natin sa inyo is regarding sa roads. So dalawang factor yung i-consider natin dito so magbibigay tayo ng insight. Ano ba yung mas maganda? Yung concrete pavement or yung asphalt pavement? So magbibigay tayo ng insight sa inyo so kayo na yung mag-decide later on kung ano ba yung mas magandang road pavement, either yung concrete or yung asphalt. Okay guys, balik tayo. Regarding sa comparison between the two, concrete and asphalt, ito yung nag-breakdown ako ng 8 significant factors para at least makikita natin yung advantages and then at the same time yung disadvantages ng between the two road pavements. So yung 8 factors na i-breakdown ko dito, ito yung tinatawag na durability, maintenance aspect, yung resistance, fuel consumption ng mga vehicles na dadaan, safety aspect, yung cost implication, yung time, and then at the same time, yung effect to the environment. So, yung item number 1, dito tayo magdi-discuss, yung durability. So, when it comes to durability, actually, yung concrete, ito yung medyo matagal yung lifespan ng concrete. So, actually, yung lifespan ng concrete, it will last between 20 to 40 years. So, unlike the asphalt, actually, yung lifespan mismo ng asphalt, according to studies, anyway, so many testing also happens na yung lifespan mismo ng asphalt will last only within a maximum of 10 years. So, nagde-deteriorate na siya. So, with regards to durability, yung mas maganda medyo matagal yung lifespan ng concrete since it will last between 20 to 40 years compared to asphalt. So, number 2, yung maintenance aspect. Actually, since matagal yung lifespan ng concrete, so less maintenance siya. However, yung mahirap dito, yung pag-repair. Hindi basta-basta mag-repair ng concrete. So, once na mayroong potholes or anything na may damage yung isang span, kailangan mo siya i-break and then at the same time, need mo siya na i-remove yung buong span mismo. Hindi ka pwedeng mag-patch dito. So, ito yung tinatawag na concrete reblocking. So, unlike sa asphalt, although na hindi siya medyo tatagal, wala siyang matagal na lifespan, however, madali siyang i-repair. So, yung mga patching niya, pwede mo lang siya i-cut and then at the same time, i-lay mo lang siya ulit. So, magkakaroon lang ng ilang oras na pwede mo siyang i-repair and then at the same time, pwede mo siya after 1 to 2 hours ibuksan mo na sa traffic. So, with regards to the maintenance aspect, mas maganda yung asphalt compared sa concrete. Yung concrete is medyo labor intensive. So, number 3, ito yung tinatawag na resistance. So, actually, ang resistance when it comes to concrete, medyo highly resistant siya when it comes to any kinds of weather condition, mga oil leaks ng mga sasakyan. So, hindi siya highly resistant siya compared sa mga ganitong aspeto ng mga damages or let's say for example, within extreme weather condition. So, makapag-resist yung concrete. Regardless with any types of weather, mayroong baha, mayroong bagyo or anything, rains or anything. So, pwede makapag-resist, highly resistant yung concrete. Unlike opposite yung asphalt na frequent na nadadamage siya because of this kind of extreme weather condition. So, when it comes to resistance, actually, medyo panalo dito yung concrete. And at the same time, yung item number 4 na factor natin, ito yung tinatawag na fuel consumption. Actually, according to the international studies, yung concrete, it will consume within 15 to 20% less of fuel consumption compared to asphalt. So, and then at the same time, makapag-hold siya ng high volume of traffic with regards dito. So, with regards to the fuel consumption, mas advantage yung usage ng concrete compared sa asphalt. And yung item number 5, ito yung tinatawag na safety aspect. So actually, yung safety aspect dito, mas medyo advantage yung asphalt. Kasi yung asphalt, medyo yung travel comfort, andyan mismo, and then it is smooth to drive. And yung
it has a better traction resistance actually. So, regardless of what kind of weather, actually mas maganda yung traction resistance ng asphalt compared mismo sa concrete. So, when it comes to safety, mas safe ang asphalt compared mismo sa concrete. And then item number 6, yung factor natin dito is yung cost. So, actually, when it comes to cost, minsan ito yung deciding factor sa project, ano? So, actually, medyo mataas yung cost ng concrete compared to asphalt. So, ito yung medyo mabigat-bigat minsan sa decision making when it comes to cost. So, time. So, dito naman tayo sa time. When it comes to time, actually, yung concrete, hindi mo siya pwedeng buksan lang the following day. So, it requires sufficient time sa pag-cure until such time na ma-obtain niya yung optimum strength. So, it requires sometimes between 21 to 28 days curing period bago mo siya buksan sa traffic. Ano? Unlike asphalt, regarding sa asphalt, regardless, dito sa abroad, kami naglilay ng thousands of tons ng asphalt in the morning. So, makumpleto namin yung lahat ng mga road markings or let's say for example, yung mga pre-markings. So, after lunch, pwede na namin bubuksan yan sa traffic. So, mas maganda yung advantage nito pag medyo highly trafficable areas yung paggagamitan ng roads or yung road natin medyo extreme na kailangan siyang buksan sa traffic. So, mas maganda yung mas advantage yung asphalt kasi mas madali siyang ma-cure and then at the same time, pwede mo na siyang buksan within the same day itself sa traffic. So, when it comes to time, medyo ang construction ng asphalt is advantage compared to concrete which requires ay very medyo matagal-tagal ho yung curing period ng concrete when it compared to asphalt. So, and then at the same time, lastly, we had the environmental aspect. So, when it comes to environmental aspect, actually, yung concrete is actually environmental friendly. So, mas maganda siya. Unlike sa asphalt, ito yung medyo polluted siya actually because nag-i-emit siya ng tinatawag na greenhouse effect. So, at saka nagki-create siya ng environmental pollution. So, hindi mo siya pwedeng, dito sa abroad, hindi mo siya pwedeng i-dispose lang kahit saan. So, mayroong mga designated type of area na kailangan mo lang i-dispose yung mga recycled asphalt and then at the same time, yung mga waste asphalt na mga, let's say, milling materials or anything regarding sa asphalt. Kasi hindi pwedeng i-dispose mo lang siya anywhere because this could harm the environment actually. So, nagki-create siya ng pollution because of carbon, bituminous material, etc. So, yan yung mga 8 factor regarding sa classification between the two kung ano ba yung mas maganda, yung concrete pavements or yung asphalt pavement. So, kayo na yung mag-decide. It depends kung ano yung classification ng design and then at the same time, i-consider din natin yung tinatawag na area of application. So, kayo na yung mag-weigh in kung ano ba yung angkop sa design niyo, kung ano ba yung mas magandang road pavements na i-construct nyo sa inyong lugar, either yung concrete or yung asphalt pavement. Once again, thank you so much for having me today, Engineer Mark, and have a nice day. Hello guys, good day. Once again, Engineer Mark, thank you so much once again for having me today. So ngayong araw, magdi-discuss naman tayo ng panibagong topic. So yung topic na i-discuss natin sa inyo is regarding sa mga columns ng bahay. So mag-discuss tayo ng regarding sa 3 major failure na kung saan nangyayari sa mga columns or sa mga poste ng ating mga bahay. At least mayroon kayong sariling overview. Okay guys, balik tayo. So, columns or poste ng mga bahay, ano ba yung mga function nito? Ano ba ang definition ng column actually? Actually, yung column sa engineering perspective, ito yung tinatawag na it is a structural member actually, which is designed to transmit the axial compressive load towards the foundation. Sa mga foundation ng bahay natin. So, siya yung nagtatransmit ng mga load, vertical loadings, tapos ipasa doon mismo sa mga foundation ng ating bahay or sa mga gusali.
Ngayon, may tatlong significant failures dyan actually na laging nai-encounter sa construction. Yung una dito, ito yung tinatawag na compression failure. Pangalawa, ito yung tinatawag na buckling failure. At saka, yung pangatlo, ito yung tinatawag na shear failure. So, yung una dito, ito yung tinatawag na compression failure. Actually, nangyayari ito minsan pag yung load mismo sa column is medyo mataas sa design capacity ng column. So, nagkakaroon ho ng failure. So, ganito ang pangyayari minsan pag masyadong mataas yung load na na-introduce sa column, magkakaroon ho ng stress, napakalaking stress na mangyayari sa column. So, there is a tendency na magkaroon ng failure. Ano ho ba yung stress? Sa engineering point of view, ang stress, ito yung tinatawag na force applied per unit area. So, pag mataas yung force na na-applied sa isang structural member, there is a tendency na magkaroon ng failure pag nag-exceed na siya sa kanyang allowable carrying stress capacity. So, minsan, nangyayari yung compression failure pag hindi ho properly analyzed, hindi ho properly computed yung mga loadings natin sa mga structural members natin. So, yan ho yung mahirap minsan pag walang civil engineer or any structural engineer na nag-supervise or nag-analyze ng mga structure. Nagbe-base lang ho through experience by others. So, hindi natin ho pwedeng i-jeopardize yung safety ng ating bahay or also yung mga occupants ng bahay mismo. So, yung mga pangyayaring ganoon, minsan may mga sign na nagkaroon ng center bulging, minsan lumalaki yung mga columns, minsan biglang magka-crack in the center sa middle ng column mismo. Dahil ho overloaded yung column. Minsan, ang scenario nito, yung stress na tinatawag, minsan, let's say, for example, yung tao, bigyan mo ng napakalaking trabaho. Let's say, for example, bigyan mo ng napakaraming load. So, ibig sabihin, there is a tendency na hindi siya magpa-function accordingly. Dahil stress na siya. Ganon din ho yung aspeto, yung konsepto mismo sa mga column mismo ng mga bahay natin. Pag i-subject mo siya within a very high stresses, so there is a tendency that it will go into failure. Magkaroon ho ng structural failure. So, yung pangalawa, ito yung tinatawag na buckling failure. So, ano ho ba yung buckling failure actually? Actually, nangyayari ito minsan, yung buckling failure, if may mga scenario na kung saan yung failure ng column is mayroong deflection siya, which is go sideways. Nagkakaroon ho ng deflection. Nagbe-bend siya sideways yung columns natin. Ano ho yung mga senaryong ganun? Yung isang minsan nangyayari yan, well, it's because masyado hong mataas. Mahaba ho yung column natin. Masyadong mataas siya. So, there is a scenario, pag mataas ho yung column natin minsan, once i-subject mo siya into vertical loadings, minsan there is a misalignment in the center of gravity. So, magkaroon ho ng buckling. Magbabakil yung column natin. Pangalawa, there is a failure in material. So, minsan nagpe-fail yung mga materials na ginagamit, failure in reinforcement, failure sa mga reinforced concrete design natin, sa mga columns natin. So, there is a tendency din ho na magkakaroon ng failure. So, yung pangatlo, minsan yung column natin, nagkakaroon ho ng eccentric loading. Ano ho ba yung eccentric loading? Yung eccentric loading, actually, yung column, it was not designed, yung load ng column was not designed on the center of gravity. Hindi ho naka-align. Let's say, for example, yung column, supposedly, yung column is only designed vertically, yung loading natin, supposedly aligned within the center of gravity. Pag nagkaroon ho ng offset in between, so there is a tendency na magkakaroon ho ng tinatawag sa engineering na term na moment. Ano ho ba yung tinatawag na moment? Hindi ito nakaw na sandali. Actually, yung moment sa engineering terminology, ito yung tendency, there is a tendency of a body or any structural member to rotate. So, hindi ho dapat i-design yung column natin sa mga ganong espeto. Pero minsan, hindi natin ma-avoid. Kaya, kinukonsider yan ng mga civil engineer or any mga structural engineer, maka-counter ho yung mga ganong senaryo. Kaya, dinidesign niya ng matino. So, kailangan ho, it is properly analyzed and mayroon hong tinatawag na structural analysis para doon. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na shear failure. Yung shear failure actually, makikita mo sa ganitong senaryo minsan pag magkakaroon ho ng diagonal crackings yung mga columns natin. So once may ma-experience ka na ng mga diagonal cracks sa column mismo, yun na yung
yun na yun yung sign na kung saan mayroon na hong namumuong shear failure. Magkakaroon na ho ng shear failure. Ibig sabihin, nagsaslant na siya, diagonal yung failure mismo, magsaslide na siya. So, biglaan ho yan. Ano din ho ba yung mga senaryo? Bakit nangyayari yung mga ganong senaryo? Mayroong tinatawag na shear failure. Actually, minsan, isang konsepto din dyan, yung reason is the overloadings. Under design, not properly engineered, hindi ho na walang structural analysis. There is a failure in materials also. So, ganun ho yung mga pangyayari na kung saan nakapag-contribute ng tinatawag na shear failure. Minsan, hindi ho matino na mga pag-place ng mga reinforcement natin, yung mga rebars natin sa mga foundation, sa mga poste ng ating mga bahay, ano? So, nagkakaroon ho ng tinatawag na shear failure. Kulang sa mga ties, let's say for example, kulang sa mga stirrups, yung mga beams. Pag columns, tinatawag yun na ties actually. Pag beams, tinatawag na stirrups. Ito yung mga rebar mismo na ginagawang ring mismo as a lateral support actually. So, ganun ho yung mga aspeto ng mga failure ng columns. Ito yung 3 major failure na kung saan may encounter mismo sa mga columns ng bahay natin or mga poste ng ating mga gusali. Ito yung tinatawag na compression failure, and then at the same time, ito yung tinatawag na buckling failure, at saka ito yung tinatawag na shear failure. So, ang pinaka main concept ko dito, actually, magkaroon ho tayo ng matinong consultation sa mga civil engineer or sa mga structural engineer bago ho tayo mag-take into mag-risk. At saka, let's say for example, i-execute tayo ng medyo mataas-taas na, medyo malaki-laking construction, hindi natin pwedeng i-base lang ito by experience of others. Kailangan ho may matinong professional civil engineer or structural engineer na mag-oversee at the same time magkakandak ng structural analysis regarding ho dito. Well, that's because the engineering, it is a field of study na kung saan it is a degree, it is a profession na kung saan yan lang ho ay disenyo para sa mga ganitong aspeto ng trabaho. So, sana nakapagbigay ito ng idea sa inyo for your own knowledge and overview. Once again, thank you so much for having time with me and have a nice day, guys. Hello guys, good day. Once again, Engineer Mark. Thank you so much once again for having me today. So actually ngayong araw magdi-discuss naman tayo ng panibagong topic. Actually yung topic na i-open up natin sa inyo is regarding ho sa micro-tunneling. Actually yung sa iba, baka hindi nyo pa na-overview yung micro-tunneling. Actually ito yung isang method ng pipe laying na kung saan gumagamit ho ng machine. So actually dalawa kasi yung the major methods ng pipe laying. Ito yung tinatawag na open trench pipe laying method at saka yung tinatawag na trenchless pipe laying method. Yung trenchless pipe laying method actually, nag-i-employ ito ng technology. So micro-tunneling actually, this is known as the special pipe laying method. Yung trenchless pipe laying method actually, minsan ini-employ ito, dalawa yung method dyan. Ito yung tinatawag na HDD or known as the horizontal direct drilling. At saka yung isa, ito yung tinatawag na micro-tunneling. Actually, yung micro-tunneling, for your own overview, actually gumagamit ito actually ng machine. Ito yung tinatawag na MTBM or known as the micro-tunneling boring machine. Wala din itong pinagkaiba sa mga Eurotunnels, yung mga tunneling ng subways na gumagamit ho ng TBM or known as the tunnel boring machine. Tinawag lang itong micro-tunneling, well, it's because yung distinction nila, once na yung boring machine na ginagamit is from 3 meter and below, the diameter, tinawag nila itong micro-tunneling. At least mayroon specific distinction. Ano? So, actually, yung micro-tunneling, ini-employ ito minsan, let's say, for example, sa mga congested area na hindi ho applicable at saka hindi pwedeng maaring gamitin yung tinatawag na open trench pipe laying method, hindi tayo pwedeng maghukay. Ano? So, hindi tayo pwedeng maghukay sa may mga existing na mga gusali, may mga infrastructures. So, yung isang applicable dyan na method
ito lang talaga yung tinatawag na microtunneling. So, magdidig tayo from very depth, masyadong malalim na hukay, and then at the same time magla-launch tayo ng tinatawag na mga shaft. Yung shaft na tinatawag, ito yung parang mga manhole siya, no? Na doon ho nila-launch yung machine, and then at the same time continuous siya nagbubor, ano? Na gumagamit ito ng TBM continuously, and then at the same time nilo-lower yung pipe. Yung pipe na ginagamit dito, yung mga pipes na ginagamit dito, actually ito yung reinforced concrete jacking pipe, ano. So, depende ho kasi dito sa abroad ginagamit ito sa paglay ng foul sewer drainage, and then at the same time yung surface water drainage, ano. So, actually ako nag-prepare ako ng slides as a trainings para ho parang pang-overview nyo. Especially magagamit ito ng mga estudyante, mga aspiring civil engineers, at saka ho yung mga civil engineering students dyan na mga gusto hong makapag-aral ng ganito. At least pwede nyo itong magawang basihan actually sa mga future reference ninyo, ano, sa mga future projects ninyo. And also, sa mga civil engineer ho na wala pang experience dito sa microtunneling, magamit nyo rin ito. At least mayroon ho kayong initial na idea, in overview. So, tingnan nyo ho yung slide na ibigay ko sa inyo. At least pag-aralan nyo, at then at the same time baka makatulong din ho sa future career ninyo dito sa microtunneling. So actually ako nagagamit ko na ito at napakaganda ho. Napakaganda ng microtunneling. So since 2009 nandito ako sa Middle East. So napakaganda ho ng ganitong experience, ma-employ mo talaga, at saka napakaganda ng technology na ina-adapt ng microtunneling. So pag-aralan nyo, sana makapagbigay ito ng magandang idea sa inyo for your own overview at saka yung future reference ninyo. Thank you so much. Ito ho yung slide. Tingnan nyo.
Guys, once again, magandang araw. Ito po yung inyong kaibigan, Engineer Mark. Thank you so much once again for being with me dito ho sa isang topic natin ngayong araw regarding ho po sa mga ventilations ng mga plumbing system natin. I-discuss ho natin yan kung gaano ho ka-importante yung mga vents sa ating mga plumbing system and water supply. Okay, so yung isang basic na topic natin, yung mga ventilation ho ng ating mga plumbing system. First, i-review natin ano ho ba yung mga plumbing system natin sa bahay. Yung mga floor drains, yung mga roof drains, yung mga bathroom sinks natin, yung mga sinks ng bahay, water closets na connected din dun sa mga plumbing system natin, ano. So, mga floor gullies, yun ho yung mga plumbing system natin. Kung saan nagcha-channel siya ng mga, let's say, solid waste or let's say for example, yung mga nadidrain na mga tubig sa inuhugasan nating mga sink, bathrooms, etc. So, regarding ho dyan, gaano ho ba kaimportante yung mga air vents? Bakit ho ba kailangan ng mga ventilations itong mga plumbing system natin? Yung isang correlation dyan na maibigay ko na example, let's say for example, may isa kang lata ng gatas, liquid na gatas, ano? So, you're going to punch a hole, let's say for example, isang butas, tapos i-drain mo. Minsan may experience natin na hindi siya lalabas. Yung concept niyan, well, it's because that is a lack of ventilation. So, all you need to do is just, you're going to punch again another extra hole. At least mayroon na siyang supply of air na ma-drain na yung gatas mismo sa loob. So, at least mayroon na siyang sufficient ventilation na ma-drain na yung liquid mismo sa loob ng lata. Ganon din ho kaimportante sa mga plumbing system natin. Pag walang ventilations, magkakaroon siya ng mga clogging, mga backflow, hindi siya ma-drain ng matino yung mga plumbing system natin. Let's say for example, yung mga water closet, yung mga sink natin, mayroong water stagnation. It's because that is lack of ventilation. So, the main purpose ng mga ventilation natin sa mga plumbing system natin, first, yung pagsusupply mismo ng fresh air sa mga plumbing system natin. At least, papasok yung magandang hangin, ano? Kasi alam mo, polluted yung mga hangin dyan sa loob mismo ng mga plumbing system natin. Especially itong mga hangin na galing mismo sa mga septic tanks, floor drains, etc. Yung pangalawa ho, it is easy to drain. Once na mayroong ventilation sa mga plumbing system natin, yung mga sink, yung mga floor gullies, so mga water closet natin, yung mga inodoro, so yun ho, importante din ho yung mga air vents natin. Pangatlo, yung mga ma-extract niya yung mga harmful gases mismo na namumuo sa loob ng mga plumbing system natin. Let's say for example, yung mga gaseous substances dyan mismo sa loob ng mga septic tank, which is very, very harmful na mga gases. Avoid clogging also. So, ganun ho, yung pinaka-main concept ko dito na at least yung mga harmful gases mismo na namumuo sa loob ng mga plumbing system natin, ma-extract siya. It's because mayroong sufficient ventilation yung mga plumbing system natin. So, minsan, ma-identify natin yung mga harmful gases dyan, i-breakdown ko yan sa inyo. So, yung mga harmful gases na tinatawag natin na mga IDHL na yung mga distinction sa mga safety, ano? Yun yung IDLH na tinatawag or immediate dangerous to life and health. So, yung isang harmful gas dyan na minsan papasok ko sa plumbing system natin, yung tinatawag na radon. Yung radon mismo, isang gas din yan na galing mismo sa ilalim ng lupa, papasok sa mga plumbing system natin, apparently, papasok sa bahay. Kung mayroon hong sufficient ventilation sa mga plumbing system natin, ma-avoid natin na papasok yung mga harmful gas mismo sa loob ng bahay natin. Mai-extract siya palabas.
So, bakit ho nagkakasakit yung mga tao minsan sa loob ng bahay? Dahil ho, lack of ventilation, hindi natin alam na yung root cause pala nun is just the lack of ventilation sa mga plumbing system natin. Nagli-leak ho yung mga gas sa mga piping system natin, sa mga plumbing, yung mga septic tank natin nagli-leak. Instead na kung mayroong ventilation sana yung mga plumbing system natin, may extract siya away from our house, ano? But apparently, dahil walang matinong ventilation during the stage of the construction, so minsan nagkakaroon siya ng harmful effect sa household mismo, sa mga owner ng bahay. Mayroong nagkakasakit, it's because nalalanghap nyo yung mga dangerous gases dyan na namumuo sa mga plumbing system natin na hindi natin nakikita. Yung pangalawa, yung pamumuo mismo ng mga carbon monoxide. Yan, isang harmful din yan na mga gas na minsan andyan din yan namumuo sa mga piping system natin. Yung pangatlo, yung tinatawag na methane, yung methane gas. Minsan, may marinig ka, bakit ho may mga sumasabog na mga septic tank? Yun ho, mayroon na hong accumulation of methane gas inside itself ng mga septic tank. So, walang matinong ventilation. Minsan, pagbukas, mayroong mga spark, yung mga flammable gases, sasabog yan. Dahil wala hong ventilation yung mga plumbing system natin. And lastly, yung isang gas ho na pinaka-deadly sa lahat, yun yung tinatawag na H2S. You will die in seconds. H2S stands for hydrogen sulfide. Napaka-importante ho na malaman natin, H2S is a very highly dangerous gas in the world. Dami hong namamatayan sa construction, in the field of construction. It's because hindi natin nakikita, hindi natin na-identify. Sometimes it is odorless also. Pero hindi natin alam na andyan na pala sa loob ng bahay natin. So, yan ho ang mga bagay na minsan kailangan nating i-avoid at saka kailangan nating malaman kung gaano ho ka-importante yung mga topic natin na dinidiscuss sa inyo. So, hindi lamang po dahil ang purpose ng mga vents, well, it's because kailangan lang ho ma-drain yung mga pag-flush ng mga water closet natin, yung mga sink, avoid stagnation. So, importante din ho na mayroon ho tayong i-consider din natin yung safety and health mismo ng mga occupants ng ating bahay. Dahil lamang po sa hindi matino na mga plumbing system, hindi ho matino na paggagawa during the stage of the construction, minsan na jeopardize pa yung health mismo ng occupants ng mga bahay due to lack of proper supervision, lack of knowledge, and then at the same time, poor engineering practice. So, bakit ho nagbibigay tayo ng ganitong mga informations? Well, it's because at least ma-aware din ho yung ating mga viewers. Minsan, ang daming mga vlog na related lang ho regarding sa mga any unnecessary issues. But actually, yung topic na binibigay natin sa inyo is very, very important. Dahil ho, yung mga vlog minsan sa civil engineering, bihira ho yan. So, binibigay natin ito ng libre. Well, it's because at least mayroon tayong ideas na ma-share sa inyo. At least mayroon din kayong tinatawag na mga awareness, not only with respect to engineering practice, and then at the same time with respect to the technological aspect of engineering, but well, it's because also to the health and safety of ourselves and our family also, and also to the occupants of the house na na-build. So, yan ho ang pinaka-importante sa lahat. Once again, napaka-importante ho ng mga ventilations ng mga plumbing system natin. Isituit natin na during construction, i-emphasize natin sa ating mga, let's say, naka-hire lang tayo ng local workers dyan. Wala tayong professional civil engineer, walang professional na master plumber dyan na nagsusupervise. So, we as an owner, we had the ideas now na i-emphasize natin yung plumbing system sa ating bahay na mayroon hong matinong air vents or ventilation sa mga plumbing system natin. Dahil ho, napaka-importante ho yan na may emphasize hindi lamang po with respect to the engineering concept but also
with respect to the health and safety of the occupants inside the house to be constructed. Once again, maraming salamat po, Engineer Mark Anthony. See you next time. So guys, good day once again. Engineer Mark, thank you so much once again for having me today. Yung isang topic na i-discuss natin sa inyo is yung regarding ho sa mga concrete honeycombs. Ano ho ba yung concrete honeycombs? Actually, ito yung scenario na kung saan, let's say for example, after na kayong nag-cast ng concrete sa mga columns, beams, and slabs, during the time sa pag-remove nyo ng mga formas, sa mga poste, sa mga slabs ng bahay ninyo, makikita nyo expose yung mga coarse aggregates sa konkrito mismo na walang matinong concrete cover. So makikita nyo may mga malalaking mga air voids, expose yung mga coarse aggregates. Yan ho yung mga senaryo na kung saan nagkakaroon ho ng mga concrete honeycombs. So i-discuss natin kung ano ho ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ho ng mga concrete honeycombs during the stage of deconstruction and after the removal of forms. Yung isang reason dyan, actually, yun yung tinatawag na inappropriate concrete workability during the casting of concrete. So, makikita nyo minsan, yung dahilan doon sa engineering practice, yun yung tinatawag na hindi tayo nag-adhere sa tinatawag na water-cement ratio during sa pag-mix ng concrete. So, yung isang senaryo, ano ho ba yung tinatawag na water-cement ratio? Let's say, for example, pag mababa ho yung masyadong mababa yung water cement ratio ng concrete ng mixed design natin, so apparently nagiging stiff yung concrete. And then at the same time, pag masyadong mataas yung water cement ratio ng casting natin or pa ng mix natin, ng mixed design, nagiging flowable na yung concrete natin. So yan ho yung mga bagay na kung saan nakakapag-affect, isang contributing factor na kung saan nagbibigay ho ng concrete honeycomb sa atin during the casting of concrete and after the removal of forms. Yung pangalawa ho, nagkakas na tayo ng concrete na kung saan yung concrete mismo ay on the stage of setting na. Anong ibig sabihin? Nasa stage na siya na kung saan nasa setting stage na siya ng yung duration mismo ng concrete is napakatagal na sa site and then hindi mismo naikas ng sa oras mismo. Ano ho ang pinaka-maximum duration na kailangan makas na ang lahat ng mga concrete? We are only within the, let's say for example, sa international standards tayo magbase, let's say for example, yung pinaka-maximum na ho is just only 90 minutes. Beyond that, magkakaroon na ho ng setting time. That is already the setting time of concrete. So that is one of the contributing factor also na kung saan magsa-start na yung setting ng concrete. Apparently, mag-affect na yun. Magkakaroon na ho ng setting yung concrete mismo. So magkakaroon na ho ng concrete honeycomb once na ibubuhos nyo na yan sa inyong mga foundations, columns, beams, and slabs ng mga bahay ninyo. So, yung pangatlong factor ho, bakit nagkakaroon ng concrete honeycomb? Well, it's because one of the reason is the improper vibration. Ano ho ang tinatawag na improper vibration? Mayroon ho dalawang factor dyan. Lack of vibration and over vibration. Sa mga, let's say for example, nagkakas kayo ng concrete sa mga columns ninyo, minsan lack of vibration. So, ibig sabihin, hindi ho matino na pag-vibrate. Yung mga voids doon sa loob, yung mga aggregates mismo, hindi siya nagsiset in. So, hindi na-occupy ng coarser aggregates yung mga voids mismo doon. And then at the same time, yung mortar hindi nakapag-bonding mismo sa mga aggregates dahil walang matinong vibration. Second thing, over vibration. Ano ho ang reason? Bakit ho nagkakaroon ng honeycomb? Kasi nagba-vibrate ka naman. Over vibration na. One of the reason is that
over vibration will result into concrete segregation. So, ibig sabihin, nagsiseparate na yung coarse aggregate mo sa mortar. So, apparently, minsan, nagkakaroon ho ng concrete honeycomb dahil sa ganong senaryo. Yung pang-apat ho, bakit nagkakaroon ng concrete honeycomb? Yung isang bagay din ho, yung tinatawag na over-reinforce. Masyado ho maraming bakal na nailagay or na over-design ho. Hindi na over-design, over-reinforce yung term doon. Maraming bakal, maraming rebars, maraming reinforcement yung nailagay ninyo sa inyong columns, sa mga beams, sa mga slabs, sa inyong bahay. So apparently, yung mga larger aggregates ng concrete, hindi ho makapasok doon mismo in between reinforcement. So magkakaroon ho ng mga voids. Yung panglima ho, na reason bakit nagkakaroon ho ng contribution into concrete honeycomb, masyado hong excessive yung paggamit ng tinatawag ng mga larger aggregates. Na-oversize yung mga oversized aggregates, napakarami ho. So, ibig sabihin, hindi siya makapag-penetrate doon mismo sa mga spacing mismo ng shutter or forms, sa mga formworks ninyo, then at the same time sa mga reinforcement. So, apparently, nagkakaroon din ho ng mga air voids. So, during the removal of forms, makikita nyo, bakit ho may mga gaps in between. Bakit exposed yung mga aggregates? May mga hollow surfaces. Dahil ho, masyadong excessive yung pag-use ninyo ng mga larger or oversized aggregates. Yung pang-anim ho na reason, bakit ho nagkakaroon ng contribution sa concrete honeycomb? So, minsan, yung mga formworks natin, yung mga shutter natin sa mga columns, sa mga beams, sa mga walls and slabs, hindi ho rigid. Minsan, hindi siya stable. Minsan, may mga gaps in between. So, apparently, yung mortar doon, minsan lalabas. Maiiwan yung mga coarse aggregates sa mga butas, sa mga awang, not properly supported. So, doon na mismo lalabas yung fluidized mortar. Maiiwan na yung mga coarse aggregates ng concrete natin. So, yan din ho yung contributing factor bakit ho na di-develop yung tinatawag natin na concrete honeycomb. And then, number 7, excessive ho yung pagcast ninyo ng concrete within a very excessive height. So apparently, nauuna ho yung mga larger aggregates or yung mga coarse aggregates sa mortar. Dahil ho, napakataas, napaka-steep ng pagcast ninyo ng concrete. Wala man lang kayong mga by means of using a construction chute or any other means, concrete bucket, concrete pumps. Kung masyado na hong mataas yung ikakas ninyo na pakataas, wag ho mag-grease. Wag lang tayong gumamit ng free-flowing na kung saan ibubuhos natin ng diretso, napaka-extensive ho ng height, so hindi ho maganda. So yung pinaka-allowable lang na free-flowing sa pagcast ng concrete is just only within the international standard is just only 1.5 meter. Beyond that, it's up to you actually. Don't take the risk. Okay, so we have to take a look on that. And then lastly, yung isang reason din na nakapag-contribute ng concrete honeycombs is the congestions of steel reinforcement. Overcrowded. Wala ho sa ayos. Walang matinong arrangement. Walang matinong alignments yung mga steel reinforcement natin. So apparently, hindi ho makapag-penetrate yung concrete. Hindi ho makapag-penetrate yung mga coarse aggregates na nakablend sa mortar. So yun din ho yung contributing factor bakit ho nagkakaroon ng concrete honeycomb. So yan ho ang mga bagay na kung saan dapat natin maintindihan at saka dapat sana natin i-take a look during the stage of the construction. Nagkakaroon ho, apparently, yung general summary nito, nagkakaroon ho ng concrete honeycomb. Apparently, will go to a structural failure if left untreated dahil ho due to poor supervision and poor engineering practice. Poor engineering practice actually. Poor supervision and poor workmanship apparently. So sana ho maintindihan natin na i-avoid natin ito dahil ho sa mga ganitong reason, ma-overview na natin at saka wag nating i-overlook yung mga ganitong practice. At least maganda ho yung resulta ng trabaho natin with respect to the casting of concrete and during the removal of forms. Malinis ho yung workmanship
ng concreting natin. Maraming salamat once again, Engineer Mark. Thank you so much and have a nice day. Hello, good evening once again. This is Engineer Mark Anthony. Medyo nawala tayo sa ere ng matagal, hindi tayo nakapag-vlog. Well, it's because extreme yung pandemic ngayon, ano? So medyo precaution ho tayo. So to say na yung isang project na namin, yung entire QC department ng contractor is almost positive yung entire staff nila of COVID-19. And thanks God na medyo hindi fatal yung tumama sa kanila. At least they are now in quarantine and under recovery. So nakakalungkot dahil mga Pilipino ba naman. So hopefully this pandemic will end at the soonest para makabakasyon na rin tayo, makabalik sa ating mga pamilya. So guys, actually magbibigay lang po tayo ng isang basic na topic regarding din po sa civil engineering concept. Actually isang knowledge lang na pwede natin i-share, yung mga basic lang na kaalaman for sa pagko-construct ng ating bahay. Let's say for example, kung mayroon tayong pinapagawang bahay, wala tayong available na professional engineer na na-hire, or mayroon na tayong mga local worker dyan na na-hire, at least we as an owner, actually, we had the basic knowledge on how to supervise the work sa pagpapagawa natin ng ating bahay. Let's say for example, actually, basic na kaalaman na i-share natin is yung regarding sa pagko-construct ng foundations, columns, beams, and slabs, and other structural components of our houses. So, let's say, yung isang example natin, yun yung tinatawag na sufficient concrete cover doon sa ating column and beams and slabs also. Let's say, makikita nyo yung dyan sa illustration, yung sufficient concrete cover ng bakal against doon sa forms, Let's say, bubuhusan na natin yan ng konkreto bago natin isara yung forma. At least mayroon ho tayong sufficient distance na natakpan ng formas yung mga bakal natin. At least mayroong clear distance na 1 inch, sa mga columns, beams, and slabs. So, at least bago natin yan ilagyan ng forma, situate, we as an owner, makapagbigay tayo ng instruction sa ating mga local worker dyan na at least bigyan nyo ng sufficient concrete cover yung bakal bago nyo buhusan ang poste ng ating bahay. Let's say for example, bakit ho napaka-importante na mayroong sufficient concrete cover yung mga steel bars natin? Well, it's because at least hindi siya, once na na-remove na yung form, hindi siya exposed sa environment. Walang any steel bar na exposed sa environment. Kasi minsan, lagi nating na-experience na makikita natin yung without proper supervision, may mga bakal na na-expose during sa pag-remove ng mga formas. Well, it's because hindi siya properly supervised. So, ano yung risk dyan? Once na ang bakal ma-expose sa environment, madidevelop yung tinatawag natin na rusting. So, once na-develop yung rusting, apparently, it will be developed into corrosion. So, once na-corroded na yung bakal, yung mga bakal natin, mga columns natin sa bahay, kakainin na yan. Once na nag-start na yung corrosion o yung kalawang sa mga bakal, tuloy-tuloy na yan. So, mahirap na ipigilan yung corrosion once embedded na doon mismo sa structural member. Let's say sa mga steel bars natin. So anong mangyari dyan? Magkakaroon ng hairline cracking. And then also, yun yung tinatawag natin na mga spalling of concretes. Ano yung tinatawag na spalling? So ibig sabihin yung pagbitak-bitak ng mga columns natin, mga slabs, mga beams ng bahay, napakadelikado ho yan. So it is susceptible into unsafe condition and it will develop into structural failure. Dahil lang po sa simpleng hindi natin na properly supervised during the construction stage, it was overlooked na yung simpleng bagay na hindi tayo nakapaglagay ng matinong concrete cover, it will develop later on into structural failure.
So, at least, basic na kaalaman, kailangan tayong magkaroon ng sufficient concrete cover sa mga forms natin against doon sa mga steel bars natin with at least 1 inch sa mga columns and beams and slabs ng mga bahay. At the same time, sa mga foundation natin, at least mayroon tayong, since it is buried underground, mayroon tayong 3 inch na concrete covering doon sa ating mga steel bars. At least, it will last, no? May extend yung life expectancy ng structure natin, and then at the same time, the durability of the structure will last once it is properly protected. Ano? So, and then at the same time, ano yung mga bagay na mai-avoid natin? Mai-avoid natin yung tinatawag na mga structural failures. Yun yung mga additional cost implications during repairs and reworks. And then at the same time, yun yung mga tinatawag na renovations later on. Well, it's because dahil may mga damages na columns, may mga nag-cracks na mga columns. Well, it's because nagde-develop na yung corrosion dun sa loob. Ang properties ng corrosion, nag-i-expand, and then apparently, mayroong stress na namumuo sa loob. So, ipupush niya yung concrete palabas. So, yun yung tinatawag na spalling. So, apparently, once na nagkaroon na ng concrete spalling dun sa loob, so, it will develop into structural failure. Dahil hangho sa simpleng bagay na na-overlook, hindi properly supervise yung pagpapagawa, na hindi ho na-observe yung matinong concrete cover doon sa mga steel bar natin. Just like dito, walang matinong concrete cover na i-emphasize during sa paglagay ng formas. So, nagsa-start na yung corrosion. So, kakainin na yan, and it will develop into spalling. So, magkakaroon na apparently into structural failure. Dahil lang ho sa simpleng bagay na na-overlook natin during the stage of the construction. So once again, maraming salamat. Hopefully yung kaalaman natin na i-share sa inyo ay nakapagbigay ho ng additional knowledge. At least makadagdag tayo in the incoming days ng mga basic knowledge din regarding to the basic construction practice na ma-share natin sa inyo once again soon. So thank you very much and have a nice day, guys. Hello guys, good morning. Once again, Engineer Mark. Thank you so much once again for having me today. So, ngayong araw, ipapakita natin sa inyo yung installation ng glasswork sa pedestrian bridge. Pupunta tayo ng site, at least mayroon ho kayong sariling overview. Tani maganda yung weather ngayon, Ang problema ho, lockdown dito. Napakahirap. Ang mga food court, salon, dami ho, at saka mga park, sarado lahat. Yung priority ho, yung construction industry, dahil syempre in-expedite ho yung PIPA the year 2022. So ngayong araw actually scheduled ngayon ng installation ng glass, ng mga structural glass sa isang project namin doon sa located sa Al-Khalid Street, Doha, State of Qatar, So papakita natin sa inyo kung ano yung process sa pag-install. Ganito din yung application, yung actually yung method na ini-employ sa Pinas. Actually parehas din yan. Yun nga lang, mas maganda lang ho yung safety aspect dito. So hindi tayo basta-basta makapag drive ng mabilis dito because we are adhering to the traffic rules and regulations. Napaka-strict ho ng traffic rules dito sa Qatar, which is in fact mas maganda naman dahil ho yung outcome is disiplina ang kailangan. Disiplina ho ang pinaka-importante dito. Dito, once na nag-beat ka ng red light, it's a big disaster. Well, it's because yung minimum ho na penalty dito is 6,000 Qatari riyals, which is equivalent ho
within Philippine currency of almost 80,000 pesos. Ganon ho kabigat. That is just only the baseline. That is the minimum penalty. Yung mga swerving dito, let's say for example, palipat-lipat ka ng linya na walang matinong signaling indicators. So mayroon hong kaukulang penalty yan na 1,000 real, which is equivalent to 13,000 pesos. Ganun ho, importante na kailangan magiging strict po ang rules, at least kahit papano mayroon ho disiplina. Muntik na ako dun and then at the same time magiging disiplinado dahil ho para din yan sa lahat. Dyan sa Pilipinas minsan konting impose ng ordinaryong batas, ang dami nang nagrereklamo. Kaya minsan yung pag-uunlad matumal dahil lang sa daming nag-a-against, regardless kahit gaano pa kaganda yung batas, pag hindi ho na-employ ng tama sa hindi na-adhere ng mga citizen, ay minsan nagiging hollow na rin minsan. Okay, so far actually nag-deviate tayo sa topic. On the way pa rin tayo sa ating project. Napakaganda ng mga vlogging ng civil engineering. Actually, ang dami mong matutunan dyan, because we are not saying, or we are not telling the stories with respect to ourselves, but actually yung knowledge and ideas, napaka-informative minsan yung binibigay nating information sa inyo. Well, that's because bihira lang ho yung mga vlog ng civil engineering, at saka maganda din, at least meron ho kayong minsan sariling overview, at least meron kayong ideas regarding ho sa mga tamang proseso. Actually, not only with respect to the engineering aspect, but well, of course, with respect to the health and safety ho ng minsan ng mga occupants ng ating bahay, sarili natin. Ganun din ho yung kailangan nating i-adhere, So far, nasa vicinity na ako ng project namin actually. Hello, ito nga yung installation ng glass sa sa project namin. Makikita nyo kung paano yung mga specialist na subcontractor ini-install nila by means of magnetic lifter. Ito yung project natin sa Doha, kung saan ito yung mga specialist na contractors na sa mga high-rise building. Makikita nyo kung paano ini-install yung mga glass, especially sa mga high-rise na mga lugar, mga pedestrian bridge, mga road crossings.
Guys, good afternoon once again. Engineer Mark, thank you so much for having me today. So, yung topic natin ngayon is magbibigay tayo ng insight with regards to the field of civil engineering. Kung ikaw ay estudyante, galing ka ng high school at saka gusto mong take ng course sa civil engineering. So, ito yung mga information, ang mga subject na ibibigay ko sa inyo at least for your own overview. Marami tayong selection. Kailangan mo lang as being a student, mayroon ka lang specific distinction kung ano ba talaga yung field na gusto mong pagtuunan ng pansin. So, mayroon tayong selection ng mga courses ng mga engineering. So, yun yung mga tinatawag na mga mechanical engineering, yung chemical engineering, electrical engineering. At the same time, mayroon tayong electronics and communication engineering, computer engineering also, industrial engineering, at saka sa ibang bansa, mayroon yung tinatawag na nuclear engineering. So, it's up to you kung ano yung iselect ng course. However, ako ay magbibigay ako sa inyo ng insight kung ano ba talaga yung mga subject related sa field ng civil engineering. Okay, so once na graduated ka na ng high school, so ito na yung mapagdaanan mong course once na gusto mo nang mag-take ng civil engineering. So first year mo, i-discuss ko sa inyo ano ba yung mga subject dyan. First sem, sa first year mo sa civil engineering, yung engineering algebra. Mabigat ho to, 5 units, ang daming na fail dito actually, to be honest with you. Ito yung baptism of fire, kumbaga sa first year mo sa engineering. At the same time, mayroon tayong trigonometry at saka with solid mensuration. And then at the same time, mayroon tayong elementary surveying at saka yung chemistry actually, Chem 1 at saka yung drawing 1. And then at the same time, hindi mawawala yung mga supporting subjects such as English, physical education, and so on. So, for the second sem, mayroon na tayong, pag pinalad ka doon sa first sem mo, napasa mo lahat, yung prerequisite nun is yun yung differential calculus, analytic geometry, higher surveying, chemistry 2, at saka yung drawing 2. So, for the second year, may encounter mo na yung pag pinalad ka na uli, may encounter mo na yung integral calculus, yung physics 1, at saka yung surveying 3, which is known as the engineering survey, drawing 3, and then at the same time, yung computer programming, meron yun. Let's say ngayon, AutoCAD na yan eh. So, hindi rin mawawala yung mga supporting subjects, English, business correspondence, etc. And then, at the same time, second sem, for the second year, differential equations, physics 2, at saka drawing 4. Saka mga supporting subject din, English, so on and so forth, yung mga prerequisite nun. So, for the third year, ito na yung pinakamabigat sa lahat. Ito yun na yung tinuturing ng iba ng mga majoring subject na, especially in the field of engineering. Dito mo na ma-encounter yung engineering mechanics, advanced mathematics, yung basic electricity, at saka yung probability and statistics. So, at the same time, ma-encounter mo na rin lahat ng mga higher subject, yung mga supporting subject mo dyan, mga speech, business correspondence also, andyan na rin. Depende rin sa type ng courses kung paano yan i-arrange sa college or university na doon ka nag-aaral. So, at the same time, second sem, for third year, mayroon ka ng strength of materials. Pag pinalad ka sa engineering mechanics mo, so prerequisite niya, sunod doon ang strength of materials. And then at the same time, andun na rin yung fluid mechanics, engineering geology, highway engineering, at saka yung basic mechanical engineering. And also, those supporting subject also, mga English 1, English 2, English 3, English 4, actually, naka-sequence din yan, yung mga English subject mo, starting from first year until third year. So, pag fourth year na, ito na yung medyo mabigat-bigat na. So, dito na madidiscuss yung structural theory 1 sa first sem mo. And then at the same time, mayroon na tayo dyang soil mechanics at saka yung construction material testings. So, yun na yung mga 3 major subject dyan na mapagtuunan mo ng pansin. So, and then at the same time, second sem, for the fourth year, ito na yung gateway mo para malapit ka na dun sa fifth year na stage. Kailangan mo itong maipasa. Yung structural theory 2, soil mechanics, engineering hydraulics, this is engineering advanced hydraulics, water resources engineering, and also hydrology, and other supporting subjects. So, fifth year na. Let's say for example, regular ka na, So, fifth year, doon na yung mga design subjects. Yung mga tatlong importanteng design subject nasa sa fifth year tayo.
Yun yung reinforced concrete design, yun yung structural steel design, and then at the same time, yun yung tinatawag na timber design with earthwork engineering. Yun yung mga major subject na ma-encounter mo, mostly design na doon sa PPR mo sa engineering. So, and then, for the last semester, malapit ka na sa finish line. Ano yung mga discussion dyan sa mga subject na ma-encounter mo within the last semester of your career, fifth year sa civil engineering? Ito yung civil engineering laws and ethics. Then at the same time, ito yung construction methods and projects, civil engineering projects also, and matrix structural analysis, and then also ma-encounter mo na rin dyan yung structural engineering and other related supporting subjects. So yun ho, hanggang fifth year lang ho tayo. Pero mostly sa mga engineering dyan na nag-graduate, actually hindi yan regular. Minsan umaabot pa ng 6 to 7 and 8. Depende na yan sa'yo kung gaano ka kasipag mag-aral. So kailangan lang dito, hindi kailangan magiging cum laude dito. Kailangan lang ho, magiging masipag ka lang at saka yung self-determination mo in order to achieve your goal must be there. So after that, once graduated ka na with flying colors, so pwede ka na mag-take ng board exam. You're ready to review, to take the board exam at hopefully ma-take one mo lang. Maraming salamat. Thank you so much once again, Engineer Mark. Hopefully yung information na naibigay natin sa inyo, shortcut lang, at least overview lang yan kung gusto mong mag-take ng civil engineering. Thank you so much and have a nice day.